Hindi niyo nakikita yun. Hindi niyo nakikita yun, Pepsi sa Coke. Papaano winasak ng Coke ang kredibilidad ng Pepsi dito sa Pilipinas. Di ba? Yung analogy, yung pagkakapareho, it's the same. Rival yan eh, kung paano nila dinurog yung Pepsi sa Pilipinas. Ganon din nila, ganon din ang tingin ng mga kumpanya na mga korporasyon, private corporation dito sa China. Yun ang tingin nila. Oh. So talagang sa tulong ng kanilang gobyerno, dudurugin natin yang China. Dudurugin natin yan. Oh. Talagang hindi natin pababagunin yan. So lalo nang hindi pa popormahin yan dyan sa West Philippine Sea, dyan sa South China Sea. Bakit? Kapag tumulong yan at nakasama yan ng Vietnam, ng Malaysia, ng Indonesia, ng Philippines, ng Taiwan at nag-explore yung mga yan, di lalong yayaman yung mga yan. Paano tayo ngayon? Diba? Tingnan nyo, nitong nakaraan, last week, doon sa Security Council, sa Security Council sa Munich, sa Germany, nagkaharapan yung ambassador natin ng Pilipinas, kalimutan ko yung pangalan ng ambassador, saka ng isang Chinese government, di ba? Official, Chinese official. Anong sinasabi ng Chinese official? Ang sabi niya, hindi tawag dito, hindi every time na meron daw silang kinukuha doon kasi retaliation lang nila yon. Ang gusto nila mag-usap daw yung China sa yung Pilipinas. Gusto nilang mag-usap ang China, ang Pilipinas. Pag-usapin natin yan. Ang tanong, ang malaki talagang tanong, ang malaking question mark, ini-invite na tayo mag-usap at ang totoo nakapag-usap na sa panahon ni Duterte. Diba? Bakit ngayon hindi tayo makipag-usap sa China? Diba? Pwede naman natin talagang igiit yan eh. Atin talaga yan. Atin yan. O, igiit natin atin yan. Pero ba't hindi nag-uusap? Tama sabi ni Cherry B. Diba? Gusto nating makipag-away sa China. Si Trump saka US best friend na sila ni Xi Jinping. Diba? Diba? Best friend na sila ni Xi Jinping. Kumbaga, he's looking forward daw, sabi niya, I'm looking forward to meet the Chinese President Xi Jinping. Diba? I'm looking forward looking forward to have a meeting with the Chinese President Xi Jinping. Excited siya. Kasi it's business eh. Wala na po tayo sa era noong 1914, noong 1930s na merong World War I, World War II. Wala na tayo doon sa era na yon. Lahat ng sistema natin ngayon ay diplomasya. At lahat ng nakipag-away sa kanilang kalapit bansa napapahamak. Like Ukraine. Kung sila nakipag-ayos doon sa ano na doon, sa tawag dito, sa bansang Russia. Ganyan ba ang kanilang bansa ngayon? Diba? Hindi. Diba? Kaya lang din sila man nakipag-igara kasi may interest din si Zelensky. Diba? Kaya nga si Zelensky ang isa sa pinakamasamang tao ngayon sa international community. Sabi, dictator na siya kasi ayaw niyang bitawan yung gera. Kapag binitawan niya kasi yung gera, magkakaroon na uli ng eleksyon. Hindi na siya presidente. Hindi na siya kikita. It's all about interest, personal interest. Pero pag nakita niyo ang presidente, wala siyang ka-personal interest. Ang totoo, iba nga, yung kanyang pagmumuka itinaya niya, yung kanyang karangalan itinaya niya. Nung panahong nagsasalita siya, uulitin natin, nung panahong nagsasalita siya doon sa harap ng mga opisyal ng Chinese Communist Party, nang sinabi niya, I'm leaning toward the Chinese Communist Party of China and I'm leaving USA, the United States of America. Political suicide yung ginawa niya na yun. Pero ginawa niya yun alang-alang sa Pilipino. Ginawa niya yun alang-alang maibigay sa atin yung 200 nautical miles na sa atin. Alang-alang yun para ma-explore na natin yung 200 nautical miles na yun. Alang-alang sa atin yun para yung mga mangingisda, ma-enjoy na yung pangingisda dyan sa West Philippine Sea nang walang bumubulabog sa kanila. Natupad ba? Oo, unting-unting natupad yun.
Kaya nga yung mga mangingisda dyan, ay tahimik na sila nakakapangisda. Pero pag alis ng Pangulong Duterte, wala na. Sino magpapatuloy niyan? Diba? Yung kanyang anak. Diba? Naisama na dating ang Vice President doon nung panahon ng tatay niya ay Pangulo. Ando na. Diba? Pinakilala na si BP Sara doon. So siya ang magtutuloy niyan. Kaya kung gusto natin na makuha yung West Philippine Sea, ang ilagay natin sa Senado, yung tutulong sa kanila. Kumbaga, yung maghahanda ng kanyang daraanan. Yung maghahanda at mag-aayos ng uupuan ng BP Sara sa 2028 para Pangulo. Sino-sino yung maghahanda ng kanyang daraanan para sa pagiging Pangulo? Yun yung mga PDP laban senatorial. Sila yung pag-asa natin. Wala tayong ibang pag-asa. Walang pag-asa ang Pilipinas kapag ang inupo mo, yun pa rin. Si Pacquiao, yun, Tito Soto, yun pa rin. Wala. Same. Kumbaga, paikot-ikot na lang. Cycle na lang mangyayari sa atin. Cycle. Pero si Marcoleta, andyan, di ba? Isa sa pinakamatalino na senatoriables natin. Sabihin nyo naman, paano si Philip Salvador? Paano si Pastor Kibuloy? Tandaan po natin, dyan po sa legislatura ay team ang usapan dyan. Kahit pa manalo yung tatlo dyan at magagaling yung tatlo, kung hindi naman, wala naman susuporta sa kanila, wala din pong mangyayari. Walang mangyayari. So ang isulong natin, lahat PDP Labas straight. Hindi natin titingnan yung pangalan. Ang titingnan po natin sa pagkakataong ito ay ang partido. PDP Laban. Huwag tumingin sa pangalan, tumingin sa partido para silang isang team na magsusulong noong ating mga hinaing, magbibigay sa atin noong ating mga gusto at ninanais para sa ating bansa. Tayo yung mga tayo yung mga sabi nga underprivileged, tayo mga hindi na irerepresenta diyan sa House of Representatives at sa Senate. Ito na yung pagkakataon natin. Ito na, 'di ba? Hindi sila iba sa atin. Naiba lang sila dahil naging abogado, pero galing din sa hirap. Diba? Naiba lang sila dahil medyo umangat sa buhay, pero hindi rin iba sa atin. Tingnan nyo kung paano sila magsalita. Katulad din natin. Diba? Kung paano sila manamit, salamu sa mga tao. Katulad din natin. Tayo sila. Sila ay tayo. Tayo ay sila. Kung ano yung nararamdaman nila, nararamdaman din natin. Yung ating hinaing din nila. Hindi sila mga rich kid. Hindi sila mga old money. Hindi sila mga oligarko. Sila yun. Ang kagandahan nga lang ng magre-represent sa atin na katulad natin sila ay kumbaga nabigyan sila ng magandang pagkakataon para umangat sa buhay at matuto. Kaya nga karamihan sa kanila mga abogado. At yung pagiging abogado naman nila gagamitin nila para sa kapakanan natin diyan sa Senado. So ganun dapat. Hindi yung mahirap nga. Galing nga sa si Pacquiao naman. Ano ba? Ang daming ang issue niya ni Pacquiao eh. Diba? Ang daming issue niyan. So, Tito Soto, mga old political family, galing din sa old political family na ang tagal na dyan na hindi man lang at wala man lang nagawa dyan sa Senado. Diba? So, ang ating pong suportahan, yung PDP Laban. Tandaan po ninyo, propaganda lang po yan, yung sa West Philippine Sea, it's part of the distraction of the government para makover din yung yung allegation sa kanila about the 2025 budget, yung sa PhilHealth, and especially para masira na po ang itong PDP Laban sapagkat overwhelming Diba? Matutuwa nga kayo Matutuwa kayo dahil pag lumalabas kayo, hindi nyo kakilala, kumakain kayo, di ba? Nag-drive, inabot kayo ng gutom sa biyahe, nag-park kayo sa isang kainan, nagkukwentuhan kayo, hindi kayo magkakilala, pero nagkakaroon ng buong kwento Nabubuo yung kwento dahil pare-pareho kayong mga PDP supporters. Ang saya, ba? Pati yung sa parking, pati nagsisigarilyo kayo, yung katabi mo na nagsisigarilyo din, na nagpapahinga din dahil malayo yung biyahe. Pag nagkikwentuhan kayo is